Muli magandang umaga sa bawat isa. Sa umagang ito ay titigil tayo saglit doon sa ating pong pag-aaral sa Knowing Christ. May ilang mga lesson pa na ating pong tatalakayin doon, pero pagkatapos noon ay papasok naman tayo sa isa pang panibagong series of study sa ating pong Sunday School. Pero ngayong umaga, dahil may mga ilang nagtanong din po sa akin this week patungkol sa nangyayaring giyera sa Middle East at ano yung dapat na maging attitude daw ng mga Christian sa digmaan na ito, naisip ko na balikan natin yung isa sa mga naging lecture ko 5 years ago na dito sa ating pong Sunday School 5 years ago at ganun din, siyempre yung ilan dito ay dinagdagan ko na rin ano. Pero ang punto ko mga kapatid ay magandang balikan natin 'to. Siguro makakuha tayo ng ilang mga prinsipyo lalo na sa panahong ito na may crisis tayong hinaharap. So pinamagatan ko itong ating pag-aaral na Christianity and the issue of war. So, 'yan. So, ngayon, ewan ko kung sumusubaybay kayo sa mga nangyayaring balita, yung senior Iranian official, nagsabi na kino-consider daw nila na mag-target pa ng ibang mga additional US assets matapos sabihin ni President Donald Trump na we will really hit very hard to them. So, yan, medyo lalong lumalala dahil alam natin na siyempre apat na bansa ito na nagkakagulo kasama na ang Lebanon na kakampi ng Iran at yung effect nito ay grabe talaga, no? Mararamdaman natin kung hindi titigil ito economically. Na mga big time, no? Sabi nila, mega, ultra na pagtaas ng mga fuel na at bilihin. Siyempre kasama na rito yung panalangin nga ni Boots na kasama niya siyempre kuryente at marami pang iba no. At dahil ito ay minsan nahirap din nating maintindihan kung hindi lang ako kahit na sa mga simpleng isip bakit nga ba nangyayari yung gano'n. Kasi alam niyo po ba na ang Iran pala ay 20% ng talagang supply sa buong mundo nanggagaling sa kanila. At ito'y dumadaan sa isang yung alam niyo yung makitid na daanan diyan sa lugar daw ng Iran na ang pangalan nila Hormuz ba 'yun? Strait of Hormuz na dumadaan 'yan doon. Lahat 'yon ano, dumadaan yung kanilang supply. Kung magsasarado 'yan, siguradong maapektuhan ang buong mundo kaya tumataas ang mga bilihin. So, ngayon siguro isang bagay na iniisip din natin, ano ang mangyayari kung magpapatuloy ito? Papaano naman kung halimbawa, makialam na ang mga malalaking bansa tulad ng China, ng Russia, at ng iba pang mga European nation at kumampi no, sa ibang mga bansa, magkampihan na. So, ano ang magiging consequences ng conflict na ito? Pero palagay ko ang pinakamahalaga na dapat nating tingnan ay hindi yung geopolitical or economic concerns lang. The deeper questions that remains for the believers is this: how should Christians view war? How should Christians view war? And I think this is an important matter that calls for reflection in the light of scripture and faith. So the first thing that I want to say is this. In terms of fact, war has always been part of human experience. There is hardly a day that passes without a conflict or war somewhere in the world. Minsan, naha-highlight lang yung mga ganitong giyera, pero totoo lang, sa bawat bahagi ng ating mundo may digmaan at hindi tumitigil yan. No? Maaring digmaan ng mga tribo, digmaan sibil, maaring may hindi naaabot ng media doon sa lugar na yan. Pero maraming digmaan at hindi ito tumitigil. Merong conflict somewhere in the world. And it is estimated that after the World War II,
there are almost 1,000 wars around the globe. Napakadami na talagang digmaan na nangyari sa ating mundo. So may tatlong bagay uli ang ating bibigyang pansin ngayon sa ating pag-aaral. So una, tingnan natin ay sources of conflict or war. Saan ba nanggaling ito? At ano ang pinagsisimulan nito? Pangalawa, the spectrum of views on war. Ang ibig sabihin ng spectrum of views, iba't ibang pananaw at iba't ibang attitude pagdating sa war. So, tingnan natin yan. And then number 3, we'll be looking at the scriptural principles on war. So, 3 things: sources of conflict or war, spectrum of views on war, and then scriptural principles on war. So, yan. So, dito sa pagdating sa saan nanggaling, ano yung source ng conflict o ng digmaan. Unang-una, nais kong bigyang diin ang katotohanan that war is part of God's ongoing judgment to this world. Itong digmaan ay ito'y bahagi ng nagpapatuloy na paghatol ng Diyos sa mundong ito. Ang isa sa mga mahalagang talata at hindi ko ito pwedeng makalimutan dahil nag-series tayo sa Book of Revelation, itong Revelations chapter 6 verses 3 to 4. Sabi rito, when he opened the second seal, I heard the second living creature say, "Come," and out came another horse. Ang sabi sa dito ay bright red, sa ibang translation ay fiery. Yung kanyang kulay, its rider was permitted to take peace from the earth so that people should slay one another, and he was given a great sword. So dito, makikita natin na itong binasa natin, ang context niyan, di ba? Merong sa vision ni John, merong 4 na horsemen, no? 4 na mga ngabayo. Yung 3 roon, maliban doon sa puti na magdadala ng kapayapaan, yung 3 roon, ang description niya, magdadala una ng pestilence, no? Ng salot. Pangalawa, famine, kagutuman. Pangatlo, digmaan. At yun na nga yan, yung bright red horse na, sabi nga nila, red horse. Kasi nga dahil pagka red horse pa, iba na kagad na pumapasok sa isip natin. No? Pero itong nagdadala ng digmaan na ito ay, sabi rito, binigyan siya ng permiso na alisin ang kapayapaan sa mundo at ang mga tao ay mag-slay, magpatayan, sa pamamagitan ng sword. So anong sinasabi rito sa atin? Na these have been a recurring curse throughout human history and are still. Sometimes people talk about universal peace, but it is a living dream to imagine na magkakaroon talaga ng universal peace. Sapagkat isang aspeto ng kasalanan ay direktang nakikita sa digmaan. Bakit may digmaan? Sapagkat mayroong lust of power, yung talagang gusto mong makilala ka na nasa pedestal ka, nasa mataas ka. Merong quest for independence, di ba? Nagkakaroon ng digmaan dahil gusto mong magsarili. Naalala nyo yung the digmaan ng American independence, si George Washington, na lumaban siya sa forces ng mga taga Great Britain at nagkaroon ng independent ang Amerika since then. Pero ang daming namatay, no? Ang daming talagang dugo ang umagos doon sa Amerika dahil sa quest for independence. And hindi lang 'yon, yung greed for territory. Gusto mo lumaki yung teritoryo mo. At dahil doon, mayroong digmaan. So itong rider na ito na nasa red horse ay magpapatuloy ang kanyang presensya hanggang sa matapos ang kasaysayan. Bago dumating si Kristo, magpapatuloy siya sa kanyang
gagawin. Ang gusto ko lang sabihin dito, yung point dito mga kapatid ay, this is simply to remind ourselves that we do not have an absentee God who is reserving all judgment for the end. God is actively reveals His disapproval of human sin by stepping in to judge it. Kasi madalas ang nasa isip natin, pag sabing judgment, yung final judgment, totoo yun. There will be a final and ultimate judgment. Pero ngayon, may mga tinatawag na tilamsik ng paghatol. Merong mga ambon ng paghatol ang Diyos sa ating mundo. Aktibo pa rin siya na humahatol. At yung paghatol na ginagawa niya ay paghahanda para sa isang ultimate judgment na gagawin niya sa ating mundo. So God is actively doing that. And sometimes with war, plague, and famine, at others with natural disasters. So we have to remind ourselves from time and time again, that war is part of God's ongoing judgment to this world. Pero not only that, brethren, let me say that war stems from the evilness of man's heart. War stems from the evilness of man's heart. James chapter 4, verses 1 and 2. What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and you do not have. So you murder, you covet and cannot obtain. So you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. So there is an inescapable connection between the fact of war and the fact of human sin. So, matatandaan ninyo, matapos na mahulog ang tao sa kasalanan, no? Ano ang recorded na matinding kasalanan na nagawa ng tao after that? Ano? Ano yung unang-unang kasalanan na matindi na nagawa ng tao matapos mahulog siya sa kasalanan? Ano? Murder. Sino yon? Si Cain. Pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. So, yan ang first recorded. No? Violence. Murder. And probably, pwede nating sabihin, the only nation with no atrocities to be ashamed of are those so primitive that they have no historians. Di ba? Siguro, meron kayang lugar sa mundo natin na walang masyadong atrocities? Baka meron, pero ang totoo, wala lang historians, wala lang nakarating na balita, no? Hindi lang naabot ng mga historians yung lugar na yan. War stems from greed, pride, insecurity, and the lust for power. On the one hand, they are not glorious, brethren. Nations attempt to wreak harm and catastrophe upon one another. And this is the history of men. No? Digmaan, awayan, na nagsimula sa greed, pride, and insecurity, and lust for power. So war, first of all, is part of God's ongoing judgment. War stems from evilness of man's heart. And then, war is a consequence of a covenant breaking. Ang pagkatalo ng mga kaaway ng ang pagkatalo nila ng bayan ng Israel sa kanilang mga kaaway ay isa sa mga sumpa na ibinigay ng Diyos at ipinangako ng Diyos sa bayan ng Israel kapag lumabag sila sa tipanan kay Yahweh. Leviticus 26. Basahin natin, mahaba-haba. Verses 14 to 17.
But if you will not listen to me, and you will not do all these commandments, if you spurn my statutes, and if your labor abhors my rules, so that you will not do all my commandments, but break my covenant, then I will do this to you. I will visit you with panic, with wasting disease and fever that consume the eyes and make the heart ache, and you shall sow your seed in vain. For your enemy shall eat it. I will set my face against you, and you shall be struck down before your enemies. Those who hate you shall rule over you, and you shall flee when none pursues you. So war is a consequence of covenant breaking, and it is being exemplified in the history of the old covenant people, the Israel. Number four, war is an inevitable element in human experience before the second coming of Christ. Matthew chapter 24. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. Now, dito natin makikita na yung wars and rumors of wars ay bahagi ng buhay dito sa mundo bago dumating si Kristo. At huwag nating isipin na dahil may war, ay darating na si Kristo. Sapagkat ang sabi doon sa binasa natin, see that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. No? Kaya nga, minsan, sa mga kaibigan natin at mga kapatid natin sa dispensational camp, pag merong digmaan, ay talagang lagi na lang ina-attribute, darating na talaga si Kristo. Ang tagal-tagal nang may digmaan eh. No? Marami ng digmaan bago pa nagkaroon ng First World War, Second World War. Ang dami ng mga wars. No, ang Roman Empire ay engaged sa iba't ibang klase ng wars ng unang panahon pa. No, ang Persian Empire, Babylonian Empire at marami pa. At sabi lahat 'yan ay bahagi ng tinatawag na birth pains o birth pangs. Yung birth pains, ito yung buhay bago dumating yung aktual na kapanganakan. At mahaba yung birth pains, parang inilalarawan, kaya meron tinatawag na birth pains, birth pangs, parang isang babae na, di ba? Bago siya manganak, tagal muna yun, nasa kanyang tiyan. Siyam na buwan, no? Ah, na 8, 7, napakatagal mo na ba? Wala namang nabuntis at mga anak na kagad. Merong ganon. At yun daw ay bahagi ng buhay natin dito sa mundo. Birth pains, birth pangs. At sa araw na yon, yung huling-huli ay ang pagdating ng Panginoon. Pero wag nating laging iisipin na dahil may war, may rumors of war, may famine, may pestilence, ayan na. Alam niya, paparating na si Kristo. Maghanda na tayo. No? Yung iba, nag-resign na sa trabaho. Yung iba, tumigil na sa pag-aaral. Pumasok na sa Bible school. No? Ang daming ginagawa na mga wala namang batayan. Now, this is not to say, brethren, na yung mga politiko, mga leaders, mga statesmen are passive, na wala silang magagawa para i-avoid ang war. Hindi natin sinasabi yon, ha? Kasi mayroon tinatawag na sovereignty of God, mayroon tinatawag na responsibility of man. Pero ang sinasabi natin, human sin runs so deep that until God closes the pages of man's story, the kettle will boil over and over again. Okay? So hanggat hindi pa tinatapos ng Panginoon ang takbo ng kasaysayan, patuloy sa pagkulo yung ating mga pakuluan, yung kettle. If men were as they should be, kung ang tao ay hindi nahulog sa kasalanan, siguradong walang digmaan. Kaso nasa fallen world tayo at dito natin makikita na kailangan ng ating mundo ang ebanghelyo.
Sapagkat ang ebanghelyo ang siyang nagpapatahimik ng puso. Ang ebanghelyo ang siyang nagbibigay ng kapayapaan. Alam nyo, yung mga leader na mahilig sa kapayapaan ay pwede nilang takpan yung mga crack, pero may crack pa rin. Pwede mong takpan, no? Parang katulad kahapon, naglalaro kami ng ano ba yun? Tawag sa ano na yan? Joey? Yung giant volleyball ball, di ba? Tumigil, nabutas eh. No? Nabutas na yung kuko yata ni Genesis, masyadong mahaba eh. No? So, anong ginawa nila, Elaine? Tinapalan ng scotch tape. Eh, yung tapal na yun, sigurado natin, hindi yan tatagal. No? No? Tapal lang yun eh. Alam nyo, yung ginagawa ng mga mahihilig din naman sa kapayapaan, ginagawa ng United Nations or kung ano-anong mga ah, at elemento sa ating mundo ngayon para gumawa ng kaayusan at kapayapaan ay parang nagtatakip lamang ng crack. Si Kristo lamang ang pwedeng magbabago ng puso ng tao. The sources of conflicts or war. Now let's go to the second heading. The spectrum of views on war. Iba-iba ang pananaw, no? Pagdating sa digmaan. Meron tatlong bagay lang na gusto kong bigyan natin ng pansin. Ngayon, meron tinatawag na, crusade. Ito yung mga crusaders. Merong tinatawag na pacifist o mga kung tawagin ay pacifism. And yung naniniwala sa tinatawag na just war. So yan, hindi ko sasabing eksperto ako dito sa usapin na ito, no? Pero siguro tingnan lang natin dito in some point in yung sense ng paniniwala nila. Yung mga nasa crusade, ito ang tingin nila. War is good provided that it is war to defend the church and frustrate her enemies. Yan ang ginawa ng mga crusaders. Matatandaan sa kasaysayan noong Middle Ages, the church authorities encouraged the secular authorities to wage war on the so-called unbelievers. So ano nangyari? And it is no coincidence na yung mga nangyari na pakikipagdigma noon, no, ng church at in-encourage niya yung secular authorities sapagkat nung panahon na yon sa Middle Ages yung church ay mas mataas sa mga civil authorities, no? So the church, especially the pope, can command civil authorities. And one of the command is to fight the unbelievers na nag-i-invade sa Holy Land at the time. Kaya nagkaroon ng mga crusaders. Di ba? Series yan eh. Series ng pagpapadala ng mga sundalo at ang daming namatay na Muslim. Ito ang isa sa pwede nating sabihin napakalaking bahid sa kasaysayan ng ating mundo sa pananaw ng mga Muslim na mga tao. Sapagkat malalim sa puso nila yung ginawa ng mga crusaders nung panahon na yon, ng kanilang nilusob, no? Sila Pope Innocent yata yon, Innocent pa naman ang pangalan, no? Lumusob sila sa Holy Land para daw isave ang Holy Land sa kamay ng mga Islam. Na-save ba nila? Hindi. Hanggang ngayon eh. Nasaan yung ano ang nakatayo doon sa templo ni Solomon ngayon? Ano nakatayo? Ha? Ano? Ha? Mosque na ang tawag ay the Dome of the Rock. Di ba? So, pero yan ay isang madugong pangyayari. Kaya malalim sa puso ng mga Muslim ang ginawa ng mga taong ito nung panahon na yon. Kasi ang paniniwala ng mga crusader, okay lang ang digmaan. Basta dinidepensahan mo ay ang karapatan at ang iglesia laban sa mga tinatawag nilang unbelievers or heretic. Kaya hindi coincidence na yung church authorities encourage secular rulers to torture and even burn the heretics. No? And this is a notion which the Bible does not support.
And even today, it is difficult to live down the disgrace of some of the sordid stories out of the past. Kaya, natatandaan ko nung bago pa akong Christian, mga teenager pa lang ako, usong-uso noon yung mga crusade. Di ba? Nagko-crusade sa mga baryo, sa mga basketball court. Ginagamit namin yung salitang crusade. Ngayon, hindi nyo na naririnig yung salitang crusade. Alam mo kung bakit? Kasi pangit yan sa pandinig ng mga Muslim. No? Pag ginamit nila yung salitang crusade, naalala nila yung kwento noong Middle Ages. Pero ang sagot natin dito, in the Old Testament days, God sanctioned the wars of Israel against their enemies. Tama yun. However, in the New Testament, the church is no longer represented by a nation, but an international society with the members in every nation. So, ang iglesia, hindi na siya nire-represent ng mga bansa. Nire-represent ng bansa, pagdating sa bagong tipanan. Kundi, ito ay isang international society. When you say church, church is a nation. But it is an international society na ang mga membro ay nasa bawat bansa. Kaya hindi na pwedeng makipag-engage ang iglesia sa digmaan. Sa mga anuman ang dahilan. Maaring may heresy, maaring may unbeliever na mga nag-i-invade sa kung saan-saan. But we cannot. Because we have no nation in a territory na nire-represent. No? So, dapat nating tandaan yan. Moreover, the church is a spiritual society. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not of this world." Yan ang sabi ni Jesus. Ang kaharian natin, ang kaharian niya ay hindi sa mundong ito. 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. So it is, our engagement is not sword. No? It is not physical weapon. Our engagement is the engagement of the minds. That destroying arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God. So ang ating engagement sa isip, nakikipaglaban tayo laban sa maling katuruan, maling pananaw, maling pamumuhay. At gusto natin na ang mga tao ay mapasa ilalim at mapaalipin sa kapangyarihan ni Kristo. Sila'y maging captive ng Panginoong Kristo. So yun ang unang pananaw, crusade. Now let's go to other thing. Pacifism. Ano ba yung pacifism? O yung tinatawag nilang pacifist. That force must never be met with force. Yan, mga pacifist yan. That all wars and armed hostility are wrong. That international disputes should be settled by peaceful means. And that Christians should not participate if war should break out. Yan ang mga pacifist. So pag sinabi nating pacifist, ay talagang laban yan. So pagka ikaw isang Christian, hindi ka dapat nagiging sundalo. Hindi ka dapat nagiging mai-involve sa mga kung saan maaaring mapalaban ka sa gyera. So hindi pwede si Jester dito sa mga pacifist na to kasi sundalo siya. Hindi pwede yung mga kilala nating mga Christian soldier, no? Pagdating sa mga bagay na yan. So, yung mga nag-a-advocate ng view na ito, usually, especially ay na-influence dun sa turo ng Panginoong Kristo daw sa Sermon on the Mount regarding yung sabi, kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Di ba? At nung sabi, mapalad ang mga tagapamayapa. Blessed are the peacemakers. Oh. Of course, this is a very ancient tradition within Christianity. In the early church, it was normal for converted soldiers noong araw to quit army. Noong araw, early church, pagka ikaw sundalo, tapos naging Christian ka, aalis ka na sa pagsusundalo mo. Kasi yun ang concept na yan. So yung mga katulad
Halimbawa, kung alam niyo yung history ng mga Anabaptists, mga Quakers, many of the early kung tawagin, Plymouth brethren insisted upon it. Yung mga Plymouth. Pag binasa niyo yung Plymouth, ang spelling nun ay Plymouth, Plymouth. Pero ang basa doon ay Plymouth. So, yan, yung mga pacifists. Meron pa rin yan hanggang sa ating panahon. Kasi sapagkat may mga Quakers pa rin hanggang ngayon. No? May mga ilan pa rin na mga nasa grupo ng Anabaptist that they don't want war. And if you're a Christian, don't be engaged in war. Don't be a soldier. Yun kasi yung tanong din sa akin nung nakaraan, pwede ba maging soldier ang isang Christian? Pero ito yung sagot natin. While peace is preferable than war, but God has ordained government to resist evildoers, even to the extent of using sword. Nabasa niyo ba yan? Ha? Romans 13, 3-4. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Bakit daw may rulers? Kasi nilagay sila dyan para maging terror. Oh, isipin niyo yan ha. Ang ruler nilagay para maging terror. Saan? Sa bad conduct, hindi sa good conduct. Would you have to fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na bawal. Kasi maging malinaw na ang banal na kasulatan ay nagsasabi na nag-ordain ng Panginoon ng authorities. At yung authorities ang magre-resist ng evil to the point of using sword. Nagagamitin nila ang kanilang sandata para lang i-resist ang gumagawa ng masama. Ano ba yung sword? Hindi naman yung panghiroan ng sibuyas. No? Diba? May sword. Hindi naman yan para panghiwa ng kamatis. Yung sword ay ibinigay para pumatay kung kinakailangan. Tama ba yan, mga kapatid? Kaya, tama bang magkaroon ng death penalty? I believe so. Because of this. Sword ang ginamit. No? So we have to remember that peace is not the ultimate value to which all other values should be sacrificed. We should not avenger of evil, but we should defend ourselves against evil. So, tama ba na magkaroon ka ng, may nagtanong, paano ba, pastor, kung halimbawa, pwede bang magkaroon ng baril sa loob ng bahay mo lang? Ano lang, for defense. Pwede. Basta, legal yan, no? At hindi yan kung ano lang. Bakit? Kailangan mo rin i-depensa ang sarili mo. Ano nyo to? May isang verse dito na gusto kong i-share sa inyo. Luke 22:36, he said to them, but now, let the one who has a money bag take it, sabi ni Jesus, and likewise a knapsack. May knapsack na pala nung araw, no? And let the one who has no sword sell his cloak and buy one. Sabi ni Jesus sa mga alagad, no? Pupunta kayo, pupunta sila, mga ngaral sila, magdala sila ng ganon. Pati daw sword. Exodus 22:2. Sabi doon, Exodus 22:2, if a thief is found breaking and is struck so that he dies, there shall be no blood guilt for him. May pumasok daw na magnanakaw sa bahay niyo. Sabi doon, ito sa lumang tipanan to. Pagkatapos, dahil muwasak yung magnanakaw, napatay mo. Ang sabi ng Panginoon, wala kang blood guilt sa ginawa mo. So noon pa lang, pinapakita rito na ang pagdepensa ng sarili laban sa masama ay tama.
Bagamat hindi dapat tayo tagapaghiganti laban sa gumagawa ng masama. Okay? Now, let's go to another spectrum. Bilis ng oras. Let's go to the just war. Ano yung pananaw ng just war? There are wars that are justifiable if the aim is to secure peace through the vindication of justice. All aggression is condemned, only defensive war is legitimate. Civilian must be immune from attack, only the combatants. Now, the biblical argument for this position begin with the observation na sa lumang tipan clearly presupposes na mayroong mga legitimate warfare na ang mga mananampalataya ay dapat suportahan. Halimbawa, si Abraham, he set forth a led military expedition. Anong ginawa ni Abraham? Ni-rescue niya yung kanyang pamangkin na si Lot sa kamay ng mga bumihag sa kanya na 4 na mga hari. Sa Genesis 14, 13 to 16, mababasa nyo. Sa Joshua, sa Book of Joshua, sa Book of Judges, si David nag-engage sa war at clearly approve ito. Utos ito ng Diyos. Sa Hebrews 11, nakita natin na yung mga action, no? Not an expression of hardness of heart, but rather a demonstration of faith in God doon sa mga taong tinuring na mga heroes of the faith. At yung ibang mga heroes of the faith na binanggit doon, ang naging trabaho lang, mag-engage sa war. Hebrews 11. Ay, hindi ko nakalagay. Hebrews 11, sorry. Sabi rito, Hebrews 11:33 to 34. Who through faith, tingnan nyo conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Pero ito yung gusto kong maging sagot dito sa usapin ng just war. There is nothing in the Bible that prohibited preemptive strike. Kasi ang sabi nila, hindi daw dapat makipag-engage sa mga yung war na offensive. Kundi, ang sabi doon, ay defensive lang. Sabi ng just war. No? Most Israel's war with their enemies were preemptive rather than defensive. Scripture is realistic about war. It recognizes that it's not always possible to protect all non-combatants. Totoo naman yun. Halimbawa, noong si Saul ay inutusan niya na atakihin ang mga Amalekites, anong sinabi? Patayin mo rin yung mga inhabitants doon kasama ng mga animals. Preemptive strike sometimes was used to break the will of the people to fight, and this approach was successful. So, we recognize na ano yung ginawa ng mga Amerikano. Medyo mabigat yung ginawa ng Amerikano para matapos yung pakikipaglaban sa mga Hapon. Ano yung pinakamatinding ginawa nila? Ano na? Hiroshima. Binabagsak ang isang atomic bomb doon sa Hiroshima. Totoo yun. At hanggang ngayon, yung epekto daw noon ay nararamdaman pa rin. Pero merong isang Japanese pastor na nagsabi ng ganito, na yung bombing daw sa Hiroshima at saka sa Nagasaki ay nag-save ng multitudes, perhaps millions, who would have died in the struggle to conventional war. Kasi kung magtatagal yung digmaan, magtatagal, mas marami mamamatay. Isang bagsakan na lang, boom! Tapos, sumuko si Hirohito, no? Na ang tingin sa sarili Diyos at ang tingin din ng iba Diyos. Hanggang ngayon, ano? So, sumuko. So, the scale of destruction is scary in neutron bomb. However, the destruction of Canaan under Joshua was devastating. When a birth living being was to put death in city after city. So, it doesn't mean na sinusuportahan natin itong ginagawa ng Israel at ng Amerika. Hindi ko sinasabi niya
medyo ito malaking usapin ito, eh. Tama ba yung ginawa ng Amerika at ng Israel na kanilang bombahin at, itong Iran? Ito, may dalawang kampo na naglalaban diyan. May naniniwala tama, may naniniwala na hindi, 'no? At, nakita niyo sa mga meeting sa United Nations kung paano magkagulo, 'no, dahil dito sa usapin na 'to. So, kasi isipin niyo kung gaano katindi yung mga napipinsala, mga sibilyan na namamatay, 'no? Na hindi ko sinasabi na ano, hindi siguro hindi ito panahon para pag-usapan natin sino ang tama sa kanila. Ah, but in God's providence, there are times na yung preemptive attack is the way to peace. Just like what happened to the Japanese imperial armies, no? Is the way to peace. Now, I'm not saying na this is the way to peace. Kasi kung iisipin natin, iba kasi yung mga nasa puso at nasa isip ngayon ng mga leader ng mundo natin, eh. Katulad halimbawa, bakit nila tinitira yung Iran dahil daw sa kanilang development ng nuclear, no? 'Di ba 'yun ang dahilan? Pero Iran lang ba may nuclear? Ah, sila yung active ngayon. Pero may nuclear din ang North Korea, may nuclear ang Russia, may nuclear ang Pakistan, may nuclear ang India, may nuclear ang 'di ba? Tahimik lang. Puwede nilang gamitin anytime. So, meron pa bang nasa likod? Bakit nila tinitira yan ang hindi natin alam? May mga paliwanag ang mga geopolitical analyst diyan. Bakit nila ginagawa yan? May kinalaman ba yan sa langis? May kinalaman ba yan sa ah, resources na makukuha nila sa isang bansa? Who knows? We don't know. But the point is this. Uh, there is no perfect model when it comes to making terms with the issue of war. Not the Crusaders, not the pacifist or the pacifism, or not the just. Let's go to the scriptural principle. Bilisin na natin to. First of all, the church as a church cannot be participant in any war, whatever the cause. Now, ulitin ko, the church, not the individual members. That church. Ibig sabihin, hindi pwede sabihin na, okay, lalaban tayo bilang Sovereign Grace Christian Church. Laban sa... Hindi. Pero individual, iba yun, no? Individual Christians may participate in any just conflict but not in the name of the church. The church calling is to engage in a spiritual warfare, not in a physical one. Therefore, colonization may be legitimate, but it should not be done in the name of Christianity. Yun ang naging bahid ng mga crusaders noong Middle Ages. John 18:36 again, brethren, ang sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews, but my kingdom is not this world. That's number one. Secondly, the state has the right and duty to use the force of arms. Romans 13:4. For he is God's servant for your good. But if you do not do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. No? So, in some instances of the Lord's teaching, sa pamamagitan ng parable and analogies, di ba, gumamit siya ng mga analogy niya patungkol sa mga army troops or war engagement to bring a point. Halimbawa, Luke 14, 31 to 33. Oh, what king going out to encounter another king in war? Si Jesus ang sasalita nito, ha? Will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him, who comes against him with 20,000. And if not, while the other is yet great off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So ano ibig sabihin? Yung maging si Jesus, aware siya doon sa bagay na ginagamit niya yung ganong klase ng idea pagdating sa usapin ng war. O, ang isa bang hari, pag mag-i-engage siya sa labanan, hindi mo na siya uupo. Tingnan muna natin, kaya ba natin kalaban natin? Eh kung hindi natin kaya, edi magpadala lang tayo ng delegation para magkaroon ng peaceful negotiations. So, the state
has the right and duty to use the force of arms. Meron tatlong bagay na gustong bigyan natin ng pansin dito. Una, paano niya gagamitin yan? Kung mayroong threat to potential evildoers, ang tawag doon, deterrence. No? Ano trabaho ng state? Punishment on evildoers, ang tawag doon, retribution. Defense on its security, ang tawag doon, self-preservation. Okay? Yan. So, si Cyrus, di ba? Ginamit ng Panginoon siya in subduing nation, Isaiah 45. Si Nehemiah, no? Naalala niyo si Nehemiah nung tinatayo nila yung wall? May hawak na, ano yung hawak ng isang kamay? Trowel. Yung isa naman, sword, no? Handa, baka may lumusob na kalaban. So, pangatlo, bilisan na natin. Tapos na to. The Word of God endorses soldiery. Yan. So we heard, tawag nito, when Jesus was asked by a soldier of what he should be as a soldier, and this was his answer. Diba? Sabi naman, ano bang dapat sa isang soldier? Sabi ni Jesus, soldiers also asked him, and we, what shall we do? Sabi ng isang soldier. And he said to them, do not extort money from anyone, but threats or by false accusation and be content with your wages. O sabi niya, kayo mga soldiers, ha? Anong gagawin namin? Sabi ng mga soldiers. Hindi naman sinabi ni Jesus, umalis na kayo sa pagiging sundalo. No, bad yan. No? Gusto niya yan, may dalang baril. Gusto niya, may dala kayong sword. Gusto niya pumatay. Hindi, sabi niya, itong dapat niyong gawin. Huwag kayong mag-extort ng pera. Huwag niyong gamitin ang inyong mga baril para mang-hold up. No? Diba kayo nung ginagawa ng mga pulis? Huwag niyong gamitin ang inyong mga baril para maging siga doon sa inyong lugar. No? Makontento kayo kung ano ang meron sa inyo. Ganun sabi ng Panginoon. So, He did not say to beg off from being a soldier of the Roman Empire. Ang sinasabi niya, maging behave lang kayo. Okay, last but not the least. God holds men responsible for their conduct of war. We heard a lot of abuses by soldiers in war or in any engagement. Narinig na natin yan. Napakadaming kwento. Kahit na nung panahon ng Hapon. Di ba? Maraming kwento ng mga abuses. Di ba? And it is affirmed na maraming mga German Nazis in lower ranks and police were brutal than the officers during the war. Mas brutal pa daw yung mga pulis eh. At sa yung mga lower ranks kaysa doon sa mga officers sa taas. So wars do not suspend principle of moral conduct between men. Both motive and behavior are put into account by God. And although God used Assyrians as his rod to punish Israel, their motive was denounced. Naalala niyo yan? Ginamit ng Diyos yung mga Assyrians, sabi para parusahan ang kanyang bayan. Pero anong ginawa ng Panginoon sa mga Assyrians? Sabi dito. So last verse ka na to. Woe to Assyria, the rod of my anger. The staff in their hands is my fury. Against a godless nation, I send him. And against the people of my wrath, I command him. So take spoil and seize plunder, and to tread them down like the mire of streets. But he does not so intend, and his heart does not so think. But it is in his heart to destroy and to cut off nations, not a few. Tingnan niyo yung rito, tingnan niyo yung point ng sovereignty ng Diyos. No, very mysterious ha. Sabi niya, itong mga Assyrians, ang kanilang mga kamay, ginagamit ko yan. Ang kanilang mga galit, sila'y mga staff ko, sila'y parang mga tungkod ng aking paghihiganti. Pero parurusahan ko rin sila, bakit? Ang kanilang puso ay talagang masama. Gusto talaga nilang manira, mangwasak, hindi lang ng iilan, kundi ng karamihan. So, yun po, no? Ngayon, of course, meron na tayo ngayong pinatawag na Geneva Convention at doon may mga policy doon patungkol sa conduct of war. Di ba? Immunity of non-combatants,
immunity of medical personnel, yung mga nasa Red Cross, humane treatment of yung ano tawag yun, POWs, prisoners of war. Yan. Again, kung nakita niya, ewan ko totoo ba yung mga napapanood natin na may mga naglalaban tapos biglang tatamaan yung eroplano, di ba? Baka AI, sabi ng misis ko, AI ata yan eh. Tapos biglang makikita mo, biglang may parachute, no? So hindi pwedeng barilin yun. Yung yun, di ba? Pagka nakita nyo, bumababa yung parang hindi yan pwede kasi kasama yan sa Geneva Convention. Yung nagpa-parachute, no? Kasi ba, nag-eject siya eh. Tapos ano, tama ba? Si Jester dito. Baka mali ako eh. No? So in conclusion, brethren, okay, because we live in a sinful world, war cannot be avoided. Ultimately, we will all die. The only uncertainty is the timing and the manner of our death. Yet there is a greater warfare to fear, for the wrath of God is far more terrible than the sharp knell or even the neutron bomb. So,